hindi gumana yung ating ginawa, pero hindi natin siya titigilan hanggat hindi natin napatino yung ating sasakyan na ginagawa. So dito ang papasok ng lahat ng kaalaman natin sa pagto-troubleshoot sa kapag testing ng mga parts, no? So yung video na to is papakita ko sa inyo yung mga ginawa namin pero hindi pa rin namin na-solve yung main issue ng ating ginagawang sasakyan. Ang sasakyan natin is Mitsubishi Galant na MPI 4G63 yun na automatic transmission. Ang problema is nasa automatic transmission or yung kanyang wiring system, no, or yung mga sensors. So yun yung mga hindi natin na-solve muna. So itong video na makikita nyo is ito yung mga ginawa namin. So good morning sa lahat, no. So sa lahat ng mga nanonood dito, mga kapanood na subscribers o hindi pa nakasubscribe sa aking channel. So meron tayong hindi na solve na problema tungkol dito sa ating automatic transmission ng Mitsubishi Galant na MPI. So ang problema nito is hindi siya nag-change gear, tsaka hindi siya nakapasok sa first gear, I think, doon sa drive 1 niya. Para siya naka third gear or second gear ang arangkada niya, as in wala. Tapos kapag itinakbo mo is hindi siya nag-change gear talaga. So isang gear lang yung nangyari na naka-engage pagka i-drive mo. So nagpalit na ng transmission. Same issue pa rin sa dating transmission niya na pinalitan namin. Ang hindi lang namin napalitan is yung kanyang torque converter, no. So minsan kasi pag sira din yung torque converter is nawawala din yung drive or reverse. So ganun ang mangyayari. Minsan ganun din ang sinyalis na naka-limp mode siya or ayaw mag change gear. So na-pin out na lahat ng connection doon sa kanyang mga solenoid, no. So apat na solenoid doon sa loob ng transmission. Tapos ay yung dalawang sensor ng pulse generator niya na-check na rin. So pinagbasihan ko na yung lumang transmission doon sa pinalit namin na surplus na transmission. Lahat ng reading ng mga sensors is the same lang, pareho lang. So parang lang, walang nangyari sa sayang lang yung pagod. So hindi talaga may iwasan yung ganun sa paggawa ng sasakyan, hindi naman agad-agad lahat nasusolve. So kaya nga meron tayong tinatawag na troubleshooting. So doon natin i-apply lahat ng ating mga nalalaman o paano mag-check, no. So sa video na to, yung ating Galant is pinahirapan talaga tayo, pero hindi natin titigilan to hanggat na hindi natin napatino. So pin out na lahat ng wire to wire, end to end ng wire, sakit to sakit. So buo lahat, walang putol. Dalawang transmission, lahat ng sensors pinagbasihan, same yung kanyang reading, no. Tsaka kahit na nakabunot yung kanyang sakit ng kanyang sensors dun sa valve body, ang hatak niya na nakasaksak tsaka yung hatak ng transmission na nakabunot yung valve body na mga wires dun sa solenoid niya is the same lang. So napakahirap hirap i-analyze. So huling option namin dito is hanap tayo ng yung TCU o yung transmission control unit, or yung iba naman tawag nila is TCM, yung transmission control module. So yun yung ating pinakahuling option na yun. So basic muna, i-check muna lahat natin ng connection. So pin to pin muna yung natin ginawa dito. So lahat ng fuse walang busted, no. Chinik na natin yung mga wire kung merong yung dapat na may supply na positive na wire or yung hot wire, meron din siya, meron din mga ground. So huling option na yung TCM. Yon, good morning, at babalikan natin tong ating Mitsubishi Galant na MPI, no. Kung nakita nyo nakaraan kong upload or yung shorts ko nung nakaraan, na umandar na to, no. So ngayon naman gagawin natin yung kanyang pinaka main issue talaga nito nung una, no. Kasi dati naman running to siya, tinanggalan lang ng tangke at fuel pump dahil nilagay sa isang Galant namin na GTI.
So ngayon, ayan nakikita nyo, nakabaklas yung ating transmission kasi ang issue nito nung una is sliding siya or para siya naka-limp mode, kaya akalain mo siya sliding, no? Parang hindi siya nagfa-first gear or drive 1, ayaw niya. Parang naka-stuck siya ng third gear. So ngayon, kinalas namin at papalitan namin yung kanyang torque converter. So lahat ng sockets na pin out na, lahat ng wire walang putol, yung sensor niya buo rin. So yung kanyang pulse generator na check na rin, buo lahat. Ang ginawa ko dito ay nag-pin out ako dulo-dulo kung walang putol, no? So walang putol lahat, buo ang linya. So yung transmission na nakasalpak nito is pangalawang kabit na. So iba na yan, ano. So kung nang nakaraan bumili kami ng transmission, napalitan na, kaso yung torque converter magkaiba. So ito yung kanyang TCO o yung kanyang transmission control unit, or iba dyan TCM, transmission control module. So yun, tinik niya natin yun. So hindi naman tayo marunong mag-check ng mga resistor tsaka yung mga MOSFET nun. So hindi na natin pinakailaman yun. So focus na lang ako dito sa transmission tsaka sa mga sensors, no. Huling option na natin yung TCU na yun. Tsaka na natin papalitan yun kapag wala talagang problema dito. Yun, so balik tayo dito sa transmission. Dito ulit tayo magfo-focus, no. Kasi same issue pa rin nung napalitan na namin siya ng transmission. Kung ano yung issue nung una, ganun pa rin dito sa pangalawa. So nagtry kami ng torque converter palitan. So ito yung torque converter na pangalawang palit, kasi yung unang sinama doon sa transmission is magkaiba sila ng lalim doon sa kanyang ring gear. So ngayon may kapalit na, titesting ulit natin. So sana ito yung magiging solusyon, ano, doon sa problema ng transmission na to. So sa under ng makina walang problema. So focus lang tayo dito sa transmission kasi ito talaga yung merong issue. So dito ikakabit na muna natin to. Then try natin mamaya kung ano yung kinalabasan, ano. So kakabit na muna natin. So pagkabit ito is kailangan nakapasak muna yung kanyang torque converter dyan para hindi tayo mabasagan bago natin isalpak yung buong transmission. Tinanggal na namin yung hood para walang sagabal. Ibubuhatin namin yung transmission na yun, iangat namin dito. So kailangan hindi nakasagabal. Tinanggalan namin yung hood para mabilis. Yan, so sasalpak na muna namin. Salpak na natin. Yan, nakabit na, no. Kakabit na lang natin yung kanyang mga wiring. Tapos balik natin yung kanyang MUF sensor sa battery. Pwede natin testingin. So sana sa na to, pagkata na to, tumino na to. So nakadalawang transmission na, pero same converter yung ginamit namin, kasi yung kasama nung sa isang transmission is magkaiba ng tornilyoan. Hindi abot yung starter. Magkaiba sila nung ng gear, yung sa kanyang ring gear. So yung namin nasama dun sa kasama sa transmission na binili is nakalubog yung nakalubog yung kanyang ring gear. Ibig sabihin mas atrasado siya, kaya hindi abot yung ating ngipin ng starter, yung sa pinion. Hindi abot doon sa kanyang ring gear, kaya hindi siya makapag-start. So ngayon testing na natin to. Na natin to kasi napalitan na naman na natin, check natin mamaya kung ganun pa rin ba o may pagbabago din sa hatak niya. So yun na, ikabit na muna namin yung harness. Yun, so nakabit na lahat. Titesting na natin kung anong pinagbago. So yan, backlash pa talaga, wala pang wala pang hood. So testingin na natin. Okay, start. Yun, no. One click ko. Ayaw mo lang munang mag-minor. So painitin muna natin yung ating makina.
No. Tapos ano mo, cambio mo muna sa reverse. Apakan mo lang yung preno. Reverse mo, reverse. Di ba kung naibaba yung handbrake, kailangan palagyan natin ng ano, i-tape yung torque converter. Yan, neutral, drive, drive 2. Lagyan mo sa low. Sagad mo. Balik mo. Drive. Papasukin mo lahat ng gear nya. Balik mo sa drive. Neutral, reverse, park. Checkin ko lang dito. So checkin natin yung kanyang ETF. I-cambio mo ulit, papasukin mo lahat ng gearing. Reverse drive. Balik mo sa park. Testing. Pinto mo, pinto. Bitawan mo lang yung ano, preno. Ayaw gumulong. Drive mo, drive. Yun na nga, lalong lumala yung issue. Imbis na tumino, lalong lumala. Nawala na yung drive niya lalo, no? Hindi na siya gumulong. So dati siyang gumugulong mag-isa. So ngayon hindi na. Part 2 na. Isusunod natin sa video na to.